Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello. Mayong buntag natong tanan. Okay. So ako di ay si Sister Jeril Pakot, asawa ni Brad Sherwin. Wala man sila ron kay uban sila ni Father Darwin sa ilang mission na pod sa Mindanao. So mo to nga kitay na puli. Okay? So adunay duha ka bahin ang ako ang talk since gamay rami na hibilin din he. So ang una nako ipaambit kaninyo ang mahitungod sa unsaon ganina nakadungog na ta kung unsa ang paganism o unsa ka kanang grabe ang resulta sa okultismo sa kinabuhi sa tao. Karon atong hibaw-an kung kinsa ang yawa, ilailahon na to atong kaaway. Og unsaon nila pag-atake sa tawo. Og ang ikaduha, ang 7 capital sins. Kay unyang taud-taud i-share pod sa to ang kauban din ang mga hinagiban as well as ang ang importance sa sacraments. Now, my question is, kinsa man din ang first time pa nganing anhi sa office? Okay, medyo daghan no. Bisaya ra ba tang tanan din Ha? May Tagalog? Walang Tagalog. Okay, sige. Thank you, brothers and sisters. Welcome sa atong office. So, kay naaman ta dinhi o kaning mga igsuon po na to nga kadaghan na nga ning balik dinhi, aduna jud tay gipangita, di ba? O aduna tay common nga experience. Ug unsa man na, puro ta naka-experience sa kadautan. Aduna tay mga sakit nga di masabtan, di ba? So before ko mag-start sa ako ang sharing, kanang may I invite you to pray. Pwede ra og maglingkod lata, okay? Prayer for protection sa ata. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, in thy name, I ask thee to bind and silence all powers and forces that do not accept thee as Lord and King, in the air, in the water, in the ground, the netherworld, and nature, and the spiritual world. We ask thee to bind all demonic action and demonic communication. Lord, seal this whole place, all of us here, and all our intentions in the precious blood of Jesus Christ. Mother Mary, we ask thee to surround us with thy mantle of protection and crush Satan's power in our lives. Saint Michael the Archangel, we ask you and all our guardian angels to defend us in battle against Satan and the powers of darkness. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, good morning once again. So, our first kanang topic is about the nature and also kanang the Catholic in today's spiritual war. So kay spiritual war adunay gera. So naadyoy duha ka opposing sides or managlahi nga kanang nagkontra ang Ginoo ug ang yawa. So ang pangutana, asa man ta nga team? Ha? Basig feeling na to team tas Ginoo pero ang binuhatan kay sa pikas. Lahi jud ron. Okay? So mo na nga para makaibaw ta nga kanang unsay nature sa yawa, ila-ilahon na to kinsa ang yawa. Okay? So
Kani si Pope Leo XIII, siya ang nag-compose sa prayer nga Saint Michael the Archangel. Kaya Saint Michael the Archangel, defend us in our hour of battle. Tungod kay sa kani si Pope Leo XIII, aduna ni siya vision nga gikan sa Ginoo nga nakakita siya sa giyera batok sa Ginoo og sa mga demonyo. Muto naka-formulate siya ani nga prayer kay kaybaw siya kung unsa ka delikado ko ang tao mahimong biktima sa demonyo. Tungod kay kaning nature sa yawa or Satan, daghan man ni siyang term, Satan, devil, evil spirits, Lucifer. So kaning Satan nga term mga igsoon or Satan nga pangan, gikan ni siya sa Hebrew, meaning ana adversary. Kamo buwag John, mo conquer John. Sunod, ang devil, gikan ni siya sa Greek nga term, nga ang iyahang meaning, the one who divides. So ang isa ka binuhat nga ang iyang trabaho maujud ang pagguba, maujud ang pagputol sa mga relasyon. So ang according pud sa Juan 8:44, si Satanas usa ka murderer. Mamamatay jud, mupatay gyud. Dili man physical ang iyang pagpatay pero sa atong kalag. Kay di man magmatter og mamatay ang lawas. Ang magmatter sa yawa kanang mamatay atong kalag. Kay asa man ang atong kalag inahuman og kamatay sa atong lawas. Diba mudong sa iyahang og asa pa dong, di ba? Kung maayog binuhatan adunay pagtuo sa Ginoo, gisunod ang tanan nga kanang teachings ni Hesukristo, malangit. Maunay gustong tangtangon. Maunay gustong i-divide sa yawa. Because misery loves company. Unsa to? Misery loves company. Tungod kay ang yawa, naa naman siya sa iyahang lugar. Tungod sa iyahang pagka-rebellious. Tungod kay rebelde siya, wa siya mo tuman sa gabubuton sa Ginoo mo nga nag-suffer siya sa impyerno. Ug tungod kay nag-suffer siya, di siya gusto nga siya ra. Gusto siya nga naay kauban. Mabitaw og kita sa ato ang tawhanon nga kinaiya ug mabwisit gani ato ang kinabuhi, gusto ta nga naay nga kana kung ang ako gani nga naningkamot ko pobre gihapon, dapat ingana sad akong mga igsoon. Ako nga pagaginikanan. Kaya bang ingana ba kanang gusto ta nga dili ra kita ang maka-feel og kadaot. Gusto ta nga atong ipanghatag po nga kadaot sa uban. Kay wa ko malipay, di pud mo angay malipay. Ingana ang nature sa yawa, mga igsoon. So mo na nga, he wages war. Diha sa gipadayag 12:17, kuan siya na adyo dinhi nga adunay gubat nga nakita didto sa langit. Usa ka dragon. 'Di ba? Kanang ang iyang nature jud mao ang pagguba. So ang images sa yawa kay espiritu man ni siya, pero adunay mga imahin nga atong ma-attribute anang sa yawa. Una kanang dragon, ikaduha kanang serpent, ikatulo is lion. Mo nang diha sa 1 Pedro 5:8 nga ningon diha nga kanang sama sa leon nga nangita og tukbonon. Ingana ang nature sa yawa din hinato. Naghuwat na, nangita na siyag opportunity nga tukbon ta, nga kuhaon ta niya. So now, ang atong challenge, mutuo na kita nga na yawa. Masig na moingon ani even mga pari seminarista nga nagtuon man untag theology no para nila concept ra ang yawa. But that is not true. Sa amo ang klase sa theology mga igsoon, ang Bible is the primary source of theology.
So dinhi nagikan ang tradisyon pod og ang magisterium. Mo iyahang kanang una nga foundation ba sa ato ang pagtuo sa Ginoo. Theology is our study of God. So mo na nga kay diri man sa Biblia gihisgutan nga adunay mga demonyo, adunay yawa, so tinuod nga ning exist sila. Dili ra sila idea, dili ra na sila konsepto, tinuod ni sila nga creature. Tinuod ni sila nga being, di pud sila mga tao, kay wa man ni sila yung mga lawas. Kita ra may person. Ay, kita ra may human. Kaya sa person ni sila, kay being man ni sila, pero wala lang sila yung mga lawas. So this is true. Muna nga atong challenge mga igsoon. First is to reveal or unmask the demonic in our lives. Ingon si Father, di pa Saint. Si Father Jose Francisco Siquia, ang Chief Exorcist sa Archdiocese of Manila, Office of Exorcism, ug author pod sa katong black bitaw nga handbook nga libro. So ingon siya nga ang una nga challenge nato mga tao, mga believers sa Ginoo, mao ang pag-reveal, pagpadayag sa mga demonic sa atong kinabuhi. Kung asa dapita ang demonyo ning hari sa kinabuhi sa tao. Og napod siya gi-share nga nganong challenge man ang pag-reveal. Tungod kay adunay duha ka rason nganong ang yawa magpabilin nga magtago sa kinabuhi sa tawo mo na nga di siya kaibaw nga under attack na di siya. Number 1, kung sa atong kinabuhi nga kanang gakamalas-malas ta, sige man untag trabaho, di gihapon madato. Ya inagka hinungna nga nadimalas na atong kinabuhi, kinsa may unang i-blame. Person tends to blame God. Ang Ginoo maoy pasanginlan, basulon. Ginoo, tigsimba man unta ko matag Domingo. Ginoo, muhatag man unta ko og 10% po bisag di ko laing relihiyon. Mo donate man unta ko sa simbahan, pero nganong ako man no? No, person blames God. Okay, kaduha nga rason nganong magpabilin ang yawa nga hidden nga di makita sa atong kinabuhi bisag under attack na ta if the person is unaware. Oh, number 2. Wa ta kahibaw. Lawa ko kahibaw nga sala de nang mudangup ta sa mananambaw. Wa ko kahibaw. Mo na unaware. So ingani manggod ang atake sa yawa mga igsoon adunay duha. Gitawag siya og ordinary and extraordinary attack. So ato lang ganang langkubon gamay. So ang ordinary attack common na natong tanan. Even Jesus Christ himself naka-experience ani nga atake gikan sa yawa. Kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 4, 1 hangtod sa 11, giingon din ha, nga gitintal si Hesukristo. So the ordinary attack of the devil is temptation. Karon, ang pangutana, kung matintal ta, nakasa na ba ta? Kasi ingon ngog nakasa na, is isa ang tiil. O, dito isa ang kamot. Kung gitintal ta, nakasa na ta? Kasi ingog yes. O, kinsay mo ingog no. Oh, no. Wa pa ta makasa. Temptation pa, invitation to sin pa ang tentasyon. Oh, kitay, nakakita ka og libakunon. Hala, nagipaningot lagi to sila. So, nay temptasyon, manag-uyab gipaningot. So, ana na ta makasa kung wala. Sige, nagbalik-balik sa atong hunahuna nga, disaka to sila gika, no? Wala na-develop sa hunahuna. Wamitong sa ato ang act of contrition ka na nagakumpisal ako, nakasata sa atong hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Makasata sa atong hunahuna, ug sige ra nagbalik-balik. Ngano katong duha nga manag-uyab, no? Nga makasata sa atong pulong kung
Wa na gipanabi na sa silingan. Gi-practice ang Bachelor of Arts in Maritism. Ha? Sunod, makasana ta sa buhat kong nanay physical nga kadaot nga nahitabo sa atong isig kataw. Ug apil po na makasa di ta kung di ta mo buhat sa angay buhaton. Pasagdan nga nato atong isig kataw. Because the study of theology di ay mga igsoon kanang nakay relasyon sa Ginoo ba? Spiritual being mangunta ingon si Saint Evagrius Ponticus kanang author sa 7 Capital Sins. Nya kay naaman ang speaker sa 7 Capital Sins no. So ani ra ko taman sa kanang atake sa demonyo. So ingon si Saint Evagrius nga we are spiritual beings. Naatay espiritu. Hence ang atong pagkatao is lawas o kalag. So aside nga atong bantayan, atong kanang ampingan ang atong lawas, ingon ana pud unta ang atong kalag. Mao na nga importante nga sa pag-atiman sa atong kalag, ang pagka-spiritual being is to connect God. Okay? Unsaon man ato pag-connect sa Ginoo? To connect other people as well. So kay para makita nato nga nahigugma ta sa Ginoo, kinahanglan mahigugma ta sa atong isig kataw. Moto ingon si Saint Augustine nga sa atong pag-study sa Ginoo, kinahanglan nga atong hunahunaon pang kanunay jud ato jung i-appeal sa atong pangutana. Makadaot ba kahani sa akong isig kataw? Nakatabang ba ko ani sa atong isig kataw? Mo na nga ingana ang atake sa yawa. Ani niya gubon sa atong relasyon sa isig kataw. Inagkaguba una sa atong kaugalingon, maguba naman ang atong palibot. Mao man na iyahang kanang taktika, usa sayang taktika. Mo na nga kanunay tatintalon. Yung sa may gamiton sa yawa pagtintal ang atong isig kataw or diba sa atong kaugalingong desire. Ganahan kayo kag daghan kag kwarta. Muna nga tintalon ka sa yawa nga pabisihon ka matag Domingo kay para di ka mo simba magsigiratag trabaho. Muna isa. Temptation mo dapat aware ta ana. Okay? Kay mo man atong unang challenge. Usa to reveal the demonic in our lives. Balik ako no? To reveal the demonic in our lives. Ikaduha nga challenge, ingon si Father Sikia, to expel. Lisod po, atong human og reveal kay ato pong atimanon ang yawa sa atong kinabuhi. No, di po na pwede. To expel the demonic. Karon, atong ikanang ibalik og review tong giingon ni or katong essence sa talk ni Tatay Argyo ganina. Nga unsa ka kay diri sa Philippines, diri sa Pilipinas, especially sa Bohol, kinabay taga outside Bohol din he. Common na to sa mga Pinoy kani jong folk religiosity kanang mga patuo-tuo, kanang pagdangop og mga tambawan. Because the devil tempts us through our human condition. So aside nga tintalon ta sa tong hunahuna kasing-kasi ay sa tong pulong at kanang sa kondisyon sa laing tao ato gitintal po ta sa yawa depende sa atong kondisyon. Kintahay nagluksa ta sa pagkamatay. Nami ngani nga kaso nagluksa siya kay nag-suicide ang iyang anak. Grade 8 pa man tingali ang bata. Basta kay minor pa. Gabitay na sa ilahang balay. Tungod sa iyahang pagluksa, kanabang tungod sa iyang gabi nga kaguol. Moto diha pa bitay na poses nga ilahang silingan. Nya kana iyang silingan nagstorya-storya nga siya kuno ang bata nga gahikog sa Pikasbay. So meaning siya kuno ang bata or siya ang anak adtong babay nga kanang anak sa babae nga gahikog. Ay, sa anak nga gahikog, sorry. Siya ang anak. Sumoto nga, ingana ang demonyo mo tintal na to through spiritista or medium. Kanang naiuban nga, tungod sa kagrabe sa ilang pagluksa, mudong sa albularyo kay
kana bang tawgon ang mga spirit kalag nga namatay nga gusto ko mangutana og asa gitago ni tatay to ijahang kaban nga naamang kuno adto ang ijahang kasulatan. kinsay mo inherit sa iyang mga sa iyang mga kabtangan, di ba? Nay may nga tao. Nya ang ikaduha nga pamaagi sa yawa ang mga igsuon kanang masakit ta dabi nagway findings no kanang daghan na kayo ta og dako na kayo ta gasto sa ospital nya negative tanang laboratory mo na nga adto sa mga faith healers, albularyo, mga witch doctor, mga psychic healers. Mo na kanang kondisyon man sa tao nasakit siya daghan na kay natoy kinadaghanan mo'y common nga rason jud nganong magpa-deliverance ang mga tao dinhi. Labi na sa office. Katong active po ko sa diri kay nagwaisra man gud ko mo to nga wala na kay ko ning involved dinhi pero diha may mga kasinatian sa una nga kadaghan na sila ni Dong na sila sa asa tong dapita sa Bohol, outside Bohol pagani, nakabayad na sila 80 ka kilo nga baboy kay katong unang baboy nga gihalad kay para mawa ilang sakit 79 kilos ramang kuno kay napaksit ang ijahang dunggan mo di kuno madawat kuno mo na nga kinadakuan kayo mas dako pa og gasto sa ospital no gabi no ana jud ana ang demonyo nga na ang demonyo mo atake sa tao. Tungod kay, the demon instill fear. Kahadlok ba? Mo na nga, kung mahadlok na punta, labi na ng mga mo board exam bitaw. Or di ba kanang mga tao nga, wa na joy kanang, wa na bay plano sa kinabuhi kanang mura bitaw, Lord, mag-single na jud ko. Mga nga bitaw ng uban. Wa na ko kay baon sa kung future, mo na nga mudong na pod sa mga spiritista kay magpahimad. Mudong na pod kay mangitag fortune teller. Kana bang usay na sa Bisaya gani, magpatagna. Kung sa mo po ako ang mabana, hala afam, nga na pod. So mo na siya, kondisyon sa tao. Kung asa ta weak, asa ta huyang, asa ta gusto nga mo, asa ta unsay atong desire sa kinabuhi ana na sila mo atake. Og ang ikalima ay kaupat di ay kaupat kung maka-feel ta nga hala murag na ala gini siya dautan nga buhaton nako mo to ipabarang na istorya high school pa noon ko adto gis kana laging mga estudyante bitaw kay hilig-hilig pud may magstorya ba gingnan ko sa akong classmate sa una nga nara ba misilingan nga kanang ang maid iyang gibarang ang iyahang amo nya kaning iyang amo kay relihiyosa man. Ya, mano pong gibarang basig naibog tingali ang maid or unsa ba. Sakto man kuno pod og treatment ang amo, di man kuno pod unta maldita. Basig naara po yung mga ginagmay nga. Kaya bang kaning giabusar tingali nga na. Muto nga barang sa iyahang katabang. Sus karon kay wa may nahitabo sa amo. Muto nga didto sa katabang namatay iyang katabang. Murag naunay sa iyahang pagbarang. Ngana. So muna nga, hala, ngano di ay madutlan ang tawo sa mga barang, madutlan ang tao nga masakit nga way findings tungod kay aside nga ang atake sa demonyo kay ordinary extraordinary mo atake pod ang demonyo sa atong mga senses. Ang basic nga signs, so sa may 5 ka senses sa tao. Atong mata, o sila ato ang dunggan, ato ang pamati, skin, smell, o taste. Kaning 5, mo atake ang yawa ani mga igsoon. So ang una, kaning atong mata. Usaon man pag-atake sa yawa dinhi sa atong mata, tagaan ta sa demonyo og mga frightening and blasphemous apparition. So sa kasagaran sa atong damgo or di ba kanang mga tao nga naaaning oppression nga inakakita niya sa imahin sa mga santos sa manang mura man na og naisungay nga na ba pakitaan ka og mga panan-aon nga mahadlok ta or di ba pakitaan ta or kanang vision kanang mga visionary kang kadaguyang ampo nila kay ning
ning storya kuno si Mama Mary niya nga mo bitong daghang berhin sa pagatpat kay napakita kuno ang berhin ni ang pagatpat. Pupila raman kabuok ang aparisyon nga gi kanang umbusa na oy gidawat sa atong simbahan, gi-approve sa atong simbahan. Gamay ra, murag wara mo abot og napo. Mura ng Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Guadalupe. Gamay ra na nga apparition, di na basta-basta. So kana mga apparition ni Mama Mary nga wa maapil sa lista sa approve, di na angay tuuhan. Hingon gani ang atong simbahan nga bisag ka ng mga approve sa simbahan kay dili ta obligado nga motuo. Because the fullness of revelation is Jesus Christ. Nahuman nag-reveal ni Kristo tanang kamatuoran nga angay isulti. Ang pinakalas nga kanang apostoles nga ana rataman ang revelasyon sa Ginoo. Revelasyon sa kamatuoran sa Ginoo. Kay kinsa man ang apostoles nga last namatay? Si San Juan. Human ni Saint John, wa nay nadugang sa doktrina sa Ginoo. Mo na kanang mga apparition ni Mama Mary, pagpahinumdum na lang na sa nahitabo or pagpahinumdum na sa mga teachings nga gibilin ni Kristo natong tanan. Mo na nga kung kanang berhen nga nagpakita nimo kay moingon na nga ibarang imong isig kataw, di na tinuod. Kaya daghan bitaw og mga ritual mana di na tinuod. Tungod kay the fullness of revelation is Jesus Christ. Og disama na niya pabilin kay para magpabilin jud siya nga mopadayag na siya magpabilin na hangtod sa kahangturan naa sa atong simbahan. Mo na nga kung di ta maminaw sa atong simbahan, maminaw ta sa mga tao nga naa ng mga vision. Tabla ra pud na nga wa ta mosunod ni Hesukristo. Nasabtan? Ikaduha is atong ears, atong dunggan. So unsa man na pag-atake sa yawa? Kung padunggon tag mga suicidal thoughts, pagpakamatay, kay wa na kay nahut aning kalibutan na. Daghan na kaadyo kag utang pagpakamatay. Mabitong kasagaran sa mga suicidal nga tao or kanang kasagaran sa mga mga kaso dinhi. Nagani may kaso ron nga wa pa mahuman. Kay ang iyang isa sa mga struggle nay mga tingog nga iyang madungog. Tinuod ay na nga struggle mga igsuon. Mo na nga kung ang atong mga anak or nay mga tao nga mudangop na to, kay na sila'y madungog nga mga tingog, tabangan na to sila, ipaduol na to sila sa simbahan, padungo na to na sila sa pari, kay basin naa na sila, under attack na sila. So mas maayo ning mukumpiyansa ta nga bahin sa Ginoo, bahin sa pag-atake sa yawa kaysa wahin na ang tanan, nagpakamatay na dahil siya. So, moto siya. Og mga blasphemous pod nga voices. Kaya bitong mag-ambo ta. Nga nalay mo, aside sa ato ang hunahuna, nabitaw po tay, ambot nakasuway ba pod mo ani, pero wapa pod hinuon ko nakasuway, ay wapa pod hinuon, di ta mag-ampo nga makasuway. Pero ako kasuway anang kanang naabitay tingog nga moingon nga kanang di man na siya tinuod nga Ginoo nganong mo simba pa mamog matag Domingo, what if di tinuod ang langit, what if di tinuod ang impyerno? Nay mga ingana nga pero ang sa ears lang na sila literal madungog nga tingog. Okay, so next nga sense mga igsoon kaning sa touch ani musod ang oppression moy kanang klase sa oppression nga nay mga kaso na mo ani mga igsoon nga inagkamata nila sa buntag nay bunog sa ilahang mga naong or asang dapita sa lawas. So moatake day pod ang demonyo ana sa oppression na siya nga klase sa atake. Or di ba nay mga sexual harassment kanang gi-rape silang damgo inagaugma sakit jupod ilahang pamati. Sakit pamati sa ilang lawas. Gabi na nga
atake. Dako na og percentage ang yawa nga ni hold sa ato ang kinabuhi ana. Next is ang smell. Takasubay ko ani nga experience sa una katupang time nga bag-o pa mi sa ministry around 2018-19. So, datoy balay nga amo ang gi-pray overan, gi-deliverance nga bay. Kinabahuan jud og patay or di ba bahong kana bitaw sulfur kanang usa na sa Bisaya ng murag acid siya or basta kay baho siya nga di masabot dapit sa ilang kusina nga pagkaon man untay ato ang masihutan ana no pulain ang amo ang nabahoan. So infested to siya nga dapit sa ilahang balay mo to gibalik-balik na mo og kanang deliverance sa ang ilahang kusina. So mura pud na kung naay foul odor, naay mga odor nga bisag unsaon nimog hinlo sa inyong balay or bisag unsaon nimog dung anang lugara bisag hinlo matingan na ka kay manimaho. Bahong patay, bahong ihi, bahong basta kay lanto. So kuha na siya, infested ang lugar. Og ikaw pod, under attack na sad ka, kay nganong nakasimhot ka, og dili unta, kana ang scent, ana nga lugar. Next is taste. Ato ang, kana usama na sa Bisaya ng taste, panglasa, di ba? So, loss of appetite, mo bitong kasagarat sa mga tao nga possess or even mga oppressed nga tao di na ganahan mo kaon yeah and abnormal desire. So nay mga gusto nga dili siya common, dili sila natural. So sa sharing ni Father Sikia sa yang talk ani aduna sila'y pari nga gi-exorcise pari ha gi-exorcise. Natinga siya kay, ang isa sa ang manifestation mga igsoon, kung makakita siya dinuguan or makakita siya dugo, gusto niya na nga kanon. So adto nahibaw-an nga ang origin di ay ang hinungdan nganong naposes ang maong or kanang na under attack ang mao nga pare tungod kay naa sila'y kaliwat nga ungo nga na wakwak nga na. Nga na common kay sa Luzon na mga igsoon. Bitaw no, naba na din hi. Ayaw laman unta. Uy, basin. Bitaw daghan jud. Inga na ang gabi ang yawa. Muhatag jud na siyang mga unnatural, dili natural nga mga panghitabo sa kinabuhi sa tao. Muna nga sa psychology ana di na katuuhan dayon. Moingon na huna-huna ra na nimo. Muna nga, dangop sa simbahan. Kay paminawon mo. Paminawon pang tanan. Usa ta mo desisyon nga huna-huna raday na siya. Muna nga, imbestigaran na. Muna nga, dili tanang tao possess. Di uban ana, basig oppress lang, basig obsession pa, inga na. So muna nga, kanang dili ta angay mahadlok, pero di po taangay mo kumpiyansa. Nga na nata sa kanang tunga, naata sa nata kanunay sa balance. Okay? Next is, aside sa 5 ka senses mga igsoon, ang main nga atake sa yawa pod is kaning atong heart, atong emotion, o dili ra ang organ nga heart, atong emotion, o ang atong huna-huna. Mao ni ang giingon og major target sa demonyo. Atong emotion, dali masuko, dali mangluod, o kaning intense depression. Atakihon na sa demonyo. Kanang mga tao nga depressed. I have a personal experience, ani. Bag-o ko nanganak, naka-experience kog postpartum, depression na jud siya. Kay ning lapas na siya 1 week. Postpartum, kanang sadness pa man unta ng 1 week human na nganak ako kay ning lungtad mo siya usang buwan, 2 buwan. Nalagi usahay mga igsoon nga tungod sa kay ako ra isa sa balay, kami ra sa akong anak, ni usahay kay makahuna-huna ko nga gusto na kong patyon akong anak. Lagi tinuod jud ron nanay. Nyandaan akong bana dinhi, nanagod mi sa ministry. Ngana kanang bang
Nay usahay tungod kay kana laging mag-inusaratan niya na ay underlying nga sakit kanang depression. Mas prone ta sa yawa de ana. Kung wa pa joy imahin ni Mama Mary nga nagdag baby Jesus, wa pa'y imahin sa mong balay og Holy Family, Saint Michael the Archangel, hagbayar ba kung nagpakamatay? Tinuod. Gabi jud to nga trial. Samot na tong nanganak ko nanay. Kay ako ra isa, kay COVID nga time. Akong bana si Bro Sherwin, gi-COVID pod. Muto timing man nga, kadong nag-quarantine mi kay nanganak man ko. Ako ra isa sa ospital, di po ako ra isa sa ospital nga anak-anak diha. Dagoy doktor pero ako'y bantay. Ako ra og akong bata sa kanang sa room, sa private nga room. So nabalaka jud ko anang ilahang kanabitong kanang balaod ron sa Senado nga tangtangon ng mga imahin crucifix sa ospital kay kung wala pa ang imahin ni Divine Mercy no nya kanang bitong bag-o nga nanganaki sa mga mama ani kang bag-o inagaugma jud bitaw dapat mo bangon na jud ka kay ipatutyon pa nimo imong anak nya kadto pa baya una pa jud nahong anak to ay usa pa pod akong anak pero kadto pa jud ko nang anak nya gabi akong trials jud ato nanay mga tatay nga kanang inagkagabi kay mumataman ang bata, wa ko'y kauban, ako ra isa. Motong akong silingan nga kwarto kay gipang COVID nya mo syagit og alas 12 og Ginoo ko haan ako. Motong ako pod nga silingan ni sao naman ni nako pag sao naman noon sa asa naman ako ang sanitin mahapit na ako mabuang sods sa ospital. Tulong adlaw pa jud ko tong ospital. Sige ra ko video call sa akong banag. Sao naman eh. Nya akong banag ga-struggle dai pod si Brad Sherwin sa balay. Sige pod siya kakulba og naunsa nako. So ko kanang magabi nga makahilak jud ko mo kanang mo recall mahigsoon kay mo jud usa sa makaingon jud og traumatic experience akong life kay kung wala pa pod ang imahin sa Divine Mercy bitaw magabi paungon man ang suga namo sa kwarto pero kanang hallway nga kanang agianan di man na paungon so ang siga sa gikan sa gawas nga mo banda dapit sa akong kwarto ang masigaan ra ang imahin ni Jesus Christ sa Divine Mercy. Mo hilak na po ko nagkagabi. Kaming duha sa akong anak mo maghinilaki. Yalain, bitaw ng ospital kay kadlawon mo tungha ng nurse. Mo nang dito ko kapahuway. Mo to grabe kanang ingana sa suffering na to mga igsoon. Grabe ang yawa mo atake. Tungod kay adunay isa kay exorcist nga ang ihang pamalandong pod atagihon ta sa yawa kay nakita ta nga threat. Kay bon say threat? Kana bang kontra ta niya. Mas mo kana mo atake day pod ang yawa sa mga tawo nga naningkamot magbag-o. Kana mga tawo nga ningkling gihapon sa Ginoo bisag naglisod na ang ilang kinabuhi. No? Yes, sabuton jud taog atake mo na nga ang atong buhaton ato jud silang awayon nga ato pud sila dapat na jud tay hinagiban na jud tay buhaton nga kanang number 1 pag-ampo jud og wa pa tong rosaryo sus wa ko kahibaw og buhi pa ba ko karon wa ako kahibaw og makatrabaho pa ba ko karon makapabuhi pa ba mi sa akong anak so mo to siya mga igsoon nga na ang pray, nga na ang emotion. At aglabi ng mga bae, emotion jud ta atakihon kanang watay lingaw ato rang awayon atong bana. So sa emotion jud na number 1 atakihon. So wala mga kana spiritual desolation, dryness in prayer, mao na atake man na sa emotion. Next is sa atong hunahuna. Ang atake sa atong hunahuna or atakihon ta sa atong hauna-huna. Number 1, kaning imagination. Kanang ipa-atakihon ta sa yawa through demonic images. Kanang naray mo kalit og tungha bitaw nga mga imahin sa yawa. Nami kasok mga igsoon. 7 buwan ni siya or 8 months namong kinumbati jud.
Iya aside nga nay demonic images, iya jong gidrawing ang yawa. Na kay mooy makita sa iyang imagination. Naingana nga mga manifestation. Or di ba blasphemous images? Kanang labi na lang karon bitaw sa internet, kanang artificial intelligence, kanang binuangan ng mga naong ni Jesus Christ, kanang butang kanang lainon ilahang pangan, kanang binuangan ang naong sa Santo Papa, binuangan ang naong sa mga santos. Usa na tungod na sa imagination. So next is memory, kaning atong mga kaagi. Atakihon di po na sayawa. Mo nang mga tao nga di kapasaylo sa iyang isig kataw, atakihon jud aning memory. Kanang obsessive remembrance of past hurts. Kanunay rata mag-recall ba? Labi na og nasamad bitaw ka na pahak ka kay gi buno kag bato. Unsaon man ako pag kalimot aning akong silingan nga naa pa maning pahak sa akong nay handumanan. Uy, lain man nga paghandumanan. Bitaw. So man nga atakihon dita na sa yawa kanang mga kanang nay kanang struggle bitaw nga di kapasaylo sa ilang ginikanan labi na ning kana about sa pamilya bitaw kanang mga gibiyaan o ginikanan ang mga anak lisod mo pasaylo jud ana. Lisod na nila ipasaylo. Labi naggiabandon nga na so mo na nga isa na sa mga atake sa demonyo mga igsoon. Next is ang atong intellect, atong panghunahuna jud, atong capacity nga murason. Isa ana nga atake sa yawa, atakihon atong pangrason, ato ang panghunahuna kung mukalit ra ta og doubt. Usay doubt, kana bang magduha-duha sa atong pagtuo. Daghang example sa mga santos nga mao ni ilahang struggle. Sa samtang buhi pa sila. Nakahuna-huna gani kas si Saint Augustine ba to or si Saint Thomas Aquinas nga tungod sa ilang ka-bright ba. Nakahuna-huna sila one time nga tinuod lagi ni ako ang pagtuo. Tinuod lagi ni nga ni exist ang Ginoo nga na kadaghan na normal common day na nato nga experience kanang magduha-duha ta sa tong pagtuo. So ana na siya mahimong atake sa yawa kung kanunay na pudtang gaduha-duha sa tong pagtuo. The truth shall set us free baya. Ang kamatuoran muhatag jud natog kagawasan. Nya kay source man sa freedom og sa kamatuoran si Jesucristo nganong magduha-duha man. So ana na ta matinga under attack na di ay ko. Mo nang anak ka duha-duha ta sa tong pagtuo. So mao to siya ang about sa emotion og sa mind. So aside pa ana another attack of the devil is ang atong kabubuton. Kaning strong temptations. Di na lagi ko maghubog-hubog. Pero tagaan pod sa iyahang barkada og tanduay anang ijang lamisa. Gabi ang tentasyon. Di na lagi ko mangabit. No. Pero mutuyo jog liko dapit sa daghang brikat. Saon man na. No ba? Kana bitaw nay explanation na sa exorcism mga igsoon day anang kana bitaw murag dina nga sala sa lulog-lula. Lata, ganong talimaji man na siya. Talimaji man gubutong ijang lulo, ijang lula, ijang kaliwat. Tungod na sa generational curses. Kani di ay kung ang amahan or ang imuhang ancestor, imong mga katiguangan, kay nag-practice og occult, nag-practice og sala, mo na imo di katigayunan ang mahatag kanang sala magpadayon na hangtod sa ikapito or ikaupat or basta kay kadaghan nga henerasyon. Mo na matinga ka labi na ng mga tao nga kada bitaw ningsud pagkapari pagkamadre. Mo na nga nay ubang mga madre o mga pari
maposes before sa ilahang kanang musaad na jud sila nga mahimong madre ug pare tungod kay naa pa di say generational curses. Makita na madayag na labi na day duha ka kondisyon kung ang mga mingsunod sa imong kaliwatan gabi ang dimalas. Gabi ang kanang murag ang chain of sin, kanang kadina sa sala nagpadayon tungod na sa generational curses. O ikaduha, kung naay kaliwat ninyo nga nagbag-o, mo na nga, ang ubang sakop sa pamilya atakihon. Ana ma-reveal sa exorcism nga naa day mo'y generational curses. Inga na siya. So, mo po na story sa akong ban. Ako na istorya para niya. Nga, kato ko nung, ay kanang ilang kaliwat, kanang mga dangkoy-dangkoy bitaw sa bilar, kanang maghalad-halad sa para daghag daghang abot, inga na. So, mo to, katong time nga, kay ang mama sa umbana kay relihiyosa man kaayo. Nya, ang ihang side sa iyang papa nang naay mga kanang halad-halad. So, kuan gyapon na siya occult paganism. So, ang buhaton po niya, ang katong nabuntis na ang iyang mama niya, matingas sila kay og adto sila sa balay sa iyahang bana, sa papa sa kumbana. Kay nay mga itumon nga mga langgam mahapon. Nga mura ba gustong mo dive bitaw niya samtang buntis pa siya. So adto ang papa sa kumbana kay possessed man. Karon pa na nahibaw-an nga dako na siya. Nay kasajud gi-reveal sa yawa. Giingnan akong bana og nganong wa man ka mamatay. Nga sukad pa nga naa pa kasatiyan sa imong mama gusto naman kanamong patyon. So nakita sa demonyo ang future di ay anang bata nga siya'y muhingilin sa demonyo nga naa sa pamilya nila. Muna nga gusto na inga na ang yawa atong hinumduman nga ang yawa mas bright pa nato. Pero bisang mas bright pa sila nato, napa may Ginoo nga mas makagagahom sa tanan. Muna nga kinahanglan kita mga tao, di ta mo dangop nila. Kay muunay na sila nato, ang nature sa yawa is to betray. Magpakita na siya nga gold sa atubangan, pero sa ilawom day niya, piki di ay. Mag-suffer di ay ta. So muna nga, magbayinan tayo sa kanunay mga igsoon. So muna nga, kung asa dapita, huyang ang tao, labi na dali rata matintal. Unya, natay addiction. O say common nga addiction natong tanan. Dili naman ng drugs, dili raman ng alcohol, dili raman ng pagkaon kaning internet, social media addiction. Instead nga mas mahimot ang aware sa tong silingan nga wa nay gikaon, mas aware pata sa mga artista nga nanggibuwag. Mas aware pata sa divorce nga di man unta na ato ang di man na nature sa kaminyoon nga buwagon. Mo na nga mo na kuan sa yawa. Triumphant makaingon jud ang mga exorcist rong panahon na nga nagmadaugon ang yawa batok ay kanang anang dapita. Ang yawa, dayag na kaayo siya nga motintal. Sa una, tago-tago pa man to. Karon dayag na jud naa na gani religion of Satan. Church of Satan ang pangan. Gusto na gani sila nga dito sa Amerika, gusto na gani sila musod sa mga eskwelahan kay magtudlo sila kinsa si Satan. Nainga na, gusto sila nga equal ra sila sa ubang relihiyon. Oh, dayag na kaayo ang dautan rong panahon na mga igsoon. Mo na nga, dapat, mo to, duha ka challenge. Unsa to una, to reveal the demonic in our lives. Ikaduha, to expel the demonic sa atong kinabuhi. That is the reality of spiritual warfare. Munay realidad sa ato ang panahon karon.
Dili pwede mo gingon ni Father Sikia maigsoon. There is no middle ground sa spiritual warfare. Di pwede nga, di lamang gugkumod batok sa yawa, di po kumo. Mubukuan po ko sa Ginoo, muduo po ko sa Ginoo. Dili nga na, why middle? It's either kontra ka sa yawa, kakampi kas, kontra kas Ginoo. Ana, jud na. So, asa man ta nga team. Okay, very good. Dapat, kung mutuo ta sa Ginoo, tuuhan jud nato tanan. So, asa man ta mo to? Maminaw ta sa simbahan. Nga mao ang source sa kamatuoran. Haligi sa kamatuoran. Uno Timoteo 3:15. Kay ani gibilin sa Ginoo. Mano bitaw pud no nga ani ta matinga ba kay kung di pa tinuod ang atong simbahan nganong mao man ni ang basihan sa pagtulunan sa ubang relihiyon. Ako kanang naamang ko sa Catholic school diri sa Bohol, kanang Holy Name University. So I'm a teacher there. Kanya imbes mathematics ang akong nahumanan, ang akong gitudlo sa Ichinyo kay religious education. Igana mao ni ang kanang mo na sa jud ni nako nga sharing ninyo mga igsoon nga gabi ang involvement jud sa Ginoo. Kanang gabi ang kanang lihok sa Ginoo sa akong life. Kung giunsa po ko pag-suffer sa yawa, gabi pud ang mercy ug compassion jud sa Ginoo, hustisya jud sa Ginoo. Kay kanang wa ko gadahom mga igsoon nga mahuman kog eskwela man. Kay nabuntis man ko, wa pa ko mahumag eskwela. Mo to katong sharing ninyo ganina nga grabe nga struggle. Yes, ma'am. Oh, tungod sa kaning temptation pa man to una, invitation man to tungod kay nahug ta, kay di man ta aware nga under attack mo to nga nabuntis ko nga wa pa unta sa plano. Pero makaingon ko nga plano gyapon to tanan kanang gialaw to tanan sa Ginoo pag human jud nga kanang nanganak ko bono pagkasunod si mana hingkla ning eskwela na kog 4th year college. Ay, gani kay pandemic. Wag na po'y gamay nga nakatabang ang pandemic gamay no nga wa ga face to face. Kay nakahuman tag eskwela. Nya bisag sa struggle nga kana bitong gibalance ang pagkainahan o pagka-estudyante. Kaluoy sa Ginoo, wa man pud tangi akong scholarship. Kay mo jud to isa nga nahadlok jud ko kaayo. Daghang mo ingon bright man unta ka nganong bulok mo ka nang dapita. Di jud ko bright. Pero magaingon ko nga kanang tungod sa akong mga sala deserve ra pud to naho nga nagsuffer kog taman. Makahinahon ako, maka-reflect po ko sa storya bitaw sa tulo ka bata sa Fatima. Gipasuffer man gani silang taman nga gamay pa ilang sala. Unsa naka ako? Nga dako naman ko. Pero bisag ingat to mga igsoon nga kanang gidawat ang suffering. Gabi pod ang kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi kay nakahuman ko gipakumlaw di pa jud ko ni Lord. Wa ko gadahom jud adto. Pagkasunod tuig kay 2022 ko ning graduate. Pag 2023 ning board exam kay after sa mong graduation kay wa pa may board exam kay tungod sa pandemic. Pagka next year, sumoto nga wa ko kaayo na focus kay nago koy bata. Nya nanarbaho po ko adto ning part-time ra kog eskwelahan kay para idugang lagi pod namo sa mong konsumo. So wa jud ko gatuon adto. Wa ko gatarog tuon. O gabi jud last year, gabi ang blessings last year kay gipapasar po ko ni Lord. And at the same year, na-hire ko sa eskwelahan nga medyo napahilo na ang amo ang kinabuhi bisag daghan og struggle gihapon bisag ning tabang kana di ay mo dedicate sa tong kaugalingon sa Ginoo mga brothers and sisters.
kanang adto na ko nakasabot aning giingon bitaw sa mga santos nga surrender your will. I-surrender na imong kabubuton kay ang Ginoo nay bahala mo plano nimo. Mo na nga karon bisag layo kayo ako major sa ako ang gitudloan ron. Gialaw gyapon sa Ginoo nga may tabo na kay gipamasteral ko niyag theology rong tuig kadong last nahitabo tanan last year. Daghan kayong changes na hitabo sa akong life tungod sa pag-serve sa simbahan. Naana mi dinhi sa akong bana, nagskwela pa ko. Uyab pa mi sa akong bana. Kanang gamog hypocrite gud kaayo na hitabo gud pod namo last sa una. Lami na kayo di ipakita sa society. Lami na kayo jud nga kanang why nahot ni akong pagka kanang Katoliko, pagka kanang relihiyosa o mo serve sa Ginoo kay nakasaag gihapon ko. Pero ang usa sa mga ning dawat namo no, usa jud si Father Darwin. Dako jud kaayo og natabang si Padre sa among kinabuhi. Og katong among mga pari silang Father Manuel Pantoliana, silang Father Pat Galon. Gabi ang simbahan mo unang ni embrace namo. Mo na nga, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kauwaw, mangayog tabang sa simbahan. Kay ang simbahan, dili ni siya museum sa mga santos, kundili ang simbahan, ospital sa mga makasasa. Kay ospital ni siya, makahatag ni kaayuhan kanatong tanan. Natay common enemy, mao ang yawa. Kadtong time nga nagduha-duha ko sa kong pagtuo, ang yawa mo'y responsible adtong tanan. So mo na nga dili ta magpailad dangop sa simbahan. O karon na ba si Brother Jesse bro? Mo talk siya? Dili na pod. Mo talk siya. Okay, so atong ihatag sa sunod nga kanang mamumulong rong buntaga. Ikaw una bro. Okay, si Brother Johnny Chugangko. Ato taman og ang mga para dili kayo daghan ba kay sila na po'y mo share. Daghang salamat og dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan.